Hello, good morning ECMI. Good morning. What a blessed day because today we are privileged to honor, appreciate, and make them feel loved again those who are very dear to our hearts. Our grandparents and senior citizens. Ayan. Kasi 'di ba sobra yung mga contributions nila sa atin, napakadami talaga, hindi matatawaran. Yung mga sakripisyo, sobrang pagmamahal, at marami pang iba. Ako po si Jonah Lopez, and today, I invited a very special guest who will be hosting with me today. And she herself felt how it is to have and to be loved by lolos and lolas. So may I call on stage my daughter, Bree. Hi, Bree. Are you excited? Opo! Good morning to all, especially to my dear lolos and lolas. I felt your love to me. Kaya lahat po kayo ay lolo and lola ko. Sana po ay mapasaya namin kayo sa short program natin today. Ayan! Saan ka ba nagpunta? Ayan. Thank you, Bree, for joining me today as we appreciate and show our love back to our grandparents and senior citizens. Ayan. Alam mo ba kung ano yung meaning ng senior citizens? Hindi po. Sila yung mga lolo and lola natin na umabot na ng 60 years old kahit wala pa silang apo. Ayan, kasali rin sila sa celebration natin today. Hindi mo pa naiintindihan ngayon. Pero I'm sure maiintindihan mo rin yan paglaki mo. Diba? Basta lahat sila lolo and lola mo. Okay? Sige, welcome na natin sila. Welcome po sa inyong lahat. Meron po tayong special program for you, lolos and lolas. Yes, and to start off, okay, our kids from the children's ministry, andyan na ba sila? Ready na ba? Prepared a special number. Sila po ay tutula na ginawa ng isa nating grandparent dito sa ECMI, si Sister Mila Gamet. Ayan. So let's give them a round of applause. Go, 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 children's ministry. Wow. Yay! Yan, thank you kids for that heartfelt poem, di ba? Meron pa po pala itong continuation, yung tula, hindi nila naisama.
Ayan, nawala Sister Mila. Nawala Sister Mila. Ayan, si Sister Mila na lang po ang magbabasa dahil siya po ang gumawa nito. Si Lola Mila. Kasi gusto kong mabuo yon. Ito po yung last part. Buong pusong pasasalamat aming Panginoong Hesukristo sa buhay ng aming mahal na lola at lolo. Ingatan nawa sila sa paglagi nila sa mundong ito. Pagkalooban nawa sila ng kapayapaan at kalusugan at hayaang sila naman ngayon ay aming maalagaan. Thank you po. Yan. Well, maganda na, makata pa. Thank you po, Lola Mila. Ayan. So, we would also like to acknowledge our new senior citizens. Diba, syempre, blessing ang umabot ka ng 60 years old. Ayan. So, 24 new senior citizens. May we call on stage? Ayan, nasa may mga names ng mga senior citizens. Ayan! Susan Campos! Mean Ibanez! Merly Angeles! Nandito ba si Tita Merly? Ayan. Ang pababa po sila. So, di ba kanina sinabi ko sa iyo, yung mga senior citizens, sila yung mga umabot na ng 60 years old kahit wala pa silang apo. So, I think yung tatlo, wala pang apo, pero senior citizens na sila. Ayan, hintayin natin. Meron lamang po tayong mga konting katanungan. Ayan, join us on stage, please. Ayan, thank you po. Dito po tayo. Ayan, meron ka bang gustong itanong sa kanila, Bri? Opo. Kailan po kayo nag-turn 60? June 27, 1964. Wow, kayo po. September 4, 1964. Kailan lang po? September 4, last September. Si Lola Merly. January 11. January 11, ayan. Nag-turn 60 sila this year lang, kaya sila yung mga new senior citizens natin. So, how does it feel po to be a senior citizen now? Masaya po. Kasi nakaabot po kami ng 60. Nakaabot ng 60. Ano po kaya yung iba pa po nating pinagpapasalamat na nakaabot tayo ng 60? Masaya kasi dual citizen na. Lahat ng privilege magagamit mo na. Kaya masarap maging senior. Ayun naman talaga, no? Yun talaga yung ating inihintay, di ba? May mga privileges. Ayan, si Lola Merly naman po. Still feeling young. I don't feel like senior. Matter of the mind conditioning lang. And nag-enjoy ako ng mga benefits sa mga restaurant, tapos at kung saan. Madaming benefits. Yun ang nakaka-enjoy being a senior. But feel old kasi we're always young with the Lord. Tama. No? So, praise the Lord. Thank you po. Ayun lamang po. Thank you. Please continue to sit back and relax as you watch our short presentation for you lolos and lolas.
Ayan. Legos and Kainos naman po also prepared a short skit for grandparents and seniors. Palakpakan po natin sila. Hello. Hello? Hello, hello. Hi, Vine. Hello. Oh, hello. Alam niyo ba? Students? And, Hello. kumusta? A-announce ko lang, meron tayo celebration for this week, yung ating alumni awarding. So, kayong mga students, alam ko, meron kayong mga grandparents na nag-aral dito din sa school na to. So, pwede nyong i-nominate ang inyong grandparents para sa ating celebration at isa sa kanila ang mapipili ng ating board at ang ating mga alumni, i-vote sila para magkaroon ng, maka-receive ng award sa ating special day. So, I ask all of you students, sabi ko na rin sa iba, no, mag-submit kayo, mag-email kayo sa akin ng written na short essay. This is for your to describe your grandparents para ma-judge natin ng maayos. Sino ba ang karapat-dapat na maka-receive ng alumni award? So, naintindihan mo na? Apo. Yes po. Okay, sige. See you next week. A deadline na yun this week, ha? Apo. Ayan. Alam niyo, sigurado ako na yung lolo ko yung mananalo sa awarding. Paano mo naman nasabi? Kasi yung lolo ko, valedictorian nung graduate siya dito. Simula nung kinder hanggang high school, lagi siyang may award, lagi may achievements. Tapos ngayon retired judge na siya. Wala ka sa lolo ko. MB to siya sa basketball varsity nung panahon niya. The GOAT nga ang tawag nila sa kanya eh. Kaya nga campus crush siya eh. At retired PBA player naman ang lolo ko. Ang gagaling naman pala ng mga lolo nyo. Di ba sabi, mamaya pa daw i-announce yung criteria for judging? Ino-nominate ko din sana yung lola ko. Paano naman mananalo yung lolo mo pag ganun? Sorry. Bakit? Kilala din ba ang lola mo dito sa school? Matalino at lagi din bang siyang masali sa special activities? Ano bang trabaho ng lola mo? Hindi naman ganun kanyag ang lola ko dito sa school dati. Pero madami siyang magandang alaala na kinikwento sa amin magkakapatid. Sumusulat din siya sa school paper niya. Kaya ngayon ay makata pa rin siya. Maaga siya nag-retired sa opisina para tulungan sila mama na matutukan na pag-rise. And nagtitinda lang siya ngayon sa sari-sari store niya. Paano naman siya magiging awardee? Di siya ma-awarded ng school, basta ina-nominate ko pa rin siya para pagka makabisita siya dito, makikita niya yung school na kinagisnan niya and malaman yung proud ako sa kanya. Sige, may the best grandparent win. O siya, halika na. Meron pa tayong long quiz kay Miss Darlene bukas. Tara, baba na tayo. Sige, Hindi na tayo sige. sa kantin. Okay. Alright, it's been a week, no? So, all of you students, welcome sa ating welcoming ngayong umaga, no? Today's assembly. First, good morning sa lahat.
And thank you for your cooperation in submitting your nominations on time. We've received multiple nominations ngayong gabi. I-judge na ito for our alumni homecoming. And may napili na ang Board of Judges and Alumni na bumoto para dito sa inyong mga sinabit na nominations. So mamaya, i-announce na. Mamaya ang event na to, i-announce na kung sino ang awardan na Best Alumni Grandparent this year. Stay tuned. Alright. Welcome to our Grand Alumni Homecoming. At thank you. Hindi po ako yung nanalong lolo, ha. Teka na, wala script po yan. Ayan, so meron na po tayong nanalo para sa ating Alumni Grandparent Award. At ito po ang essay na nanalo. Ang lola ko ay isa siya sa mga manunulat sa school paper noong panahon niya dito sa eskwelahan. Ang mga natutunan niya dito ay tinuturon din niya sa amin. Bukod pa doon, dinadala niya ako sa Sunday school. Tinuturuan mag-pray at magbasa ng Bible. Naalala ko isang beses may lumapit sa akin sa simbahan namin at sabi niya, alam mo ba, kaklase ko ang lola mo dati. Mahalin mo siyang mabuti. Napakabait niyang tao. Kung hindi sa kanya, wala si Jesucristo sa buhay ko ngayon. Kaya naman, mahal na mahal ko at pinagmamalaki ko ang lola ko. Mga kaibigan, 7 po ang nagpasa ng nominations, pero isa lang ang napili na makakatanggap ng Alumni Grandparent Award. Ang ating awardee ay binoto ng maraming alumni sapagkat sila daw ay natulungan niya sa maraming bagay. Pinanalangin tuwing sila ay may pinagdaraanan at higit sa lahat, nagpakilala sa kanila kay Jesucristo. So let us all give a round of applause to this year's recipient of the Alumni Grandparent Award. None other than Lola Daniela. Hello? Okay na? Salamat! Kasi nga, nanalo daw ako? Ano yun? Alumni ba to? Okay. Maraming salamat sa inyo na kapwa ko lola at saka mga kapwa ko grandparents na rin. Kasi pinakita nyo kung gaano nyo kamamahal yung mga chikiting nyo o tsaka yung mga apo nyo. Galingan nyo, pagbutihan nyo. Sige na, uwi na ako. Bye-bye! Yan. Thank you, Lego and Kainos. Ayan. Thank you po. Napakaganda naman ng message. Ano nyo ba? Napanood nyo ba? Naintindihan ba natin yung message ng skit nila? Ay, sana, no? So, ayan. Thank you. Thank you, Lego and Kainos. Thank you po, ates of Lego and titos of Canos. Ayan. Di ba kanina meron po tayong mga nakausap na mga 3 new senior citizens. So ngayon naman po, let us hear from 2 lovely lolas, no, who will be sharing with us the blessings of being a grandparent. Yan. May we please call on Lola Marisa Villegas, a new grandparent. Andin ba ako? So anyway, naalala ko noon kasi si Minda yung kasama ko sa bahay. Namangha ako sa kanya kasi almost every day yan tatawagan niya yung kanyang apo sa probinsya. Tapos talagang naka-video pa yon. And of course, every time na magsisweldo siya, talagang may share talaga si apo. And then I was wondering, sabi ko, ganun ba talaga ang isang lola?
And then, sabi ko, ganun kaya ang mangyayari sa akin pag magiging lola na ako. So, the time came when our eldest son, si Dindon or si Mark Tumeni, nung nag-asawa siya nung 2020, sabi ko, so of course, yung mind ko drifted na doon sa of course, one day I'll become a lola na. Ganyan. So, kaso lang, medyo matagal siyang nabuntis si May. No? Pero at last, nung December 4, 2023, wow, full-fledged lola na ako. At saka si Pastor Hernan, lolo na. And then, alam niyo mga kapatid, talagang I cannot understand my feeling when I saw our apo, Gracie. Talagang it was magical talaga. And during that time, I wanted to carry her. Kaso lang, she was so frail, nakakatakot. At ngayon po, na 9 months na siya, syempre, nagpupumilit talaga siya, kaming buhatin siya. Kaso lang, nakalimutan ko, senior na pala ako. Ang sakit sa likod. Sumusurrender. Pero, now we are actually cooing her to say, Opa. Oma. Pauso, di ba? Pauso. Kasi ano daw yun, Korean named, Korean daw yun Anyway, pero excited kami when the time comes when she will really be able to say, Opa, Oma. Ganyan. So excited. And then, it's really a blessing, no? Kasi I know it's a blessing to be able to become grandparent, kasi I know na hindi naman lahat privileged to become grandparents talaga. And I praise God dahil even in our gray hairs talaga, di ba sabi nga niya sa kanyang salita, na He will really sustain us mga grandparents. No? And I know kayo din, mga grandparents, you are also excited nung kayo ay nagiging mga oma at opa. Thank you very much po. God bless you all. Ayan, thank you po, Lola Marisa. And now, may we call on Sister or Lola Susan Di Mapilis, a seasoned grandparent. Kaya daw po ako pinatayo dito sa harapan ninyo kasi ako daw po yung pinakamaraming apo. I have 8 grandchildren. Ayan. Sino ang may 8 grandchildren and above? So ako lang talaga. Praise the Lord. Nandito po yung mga apo ko, 5 po sila na nandito ngayon. Masasabi ko lang po, I am so blessed kasi ang dami kong apo, ang dami kong crowns, di ba? My grandchildren are my crowns. You know, they are my prize, my reward from the Lord. And syempre yung sinasabi kasi nila ang mga anak daw ay puhunan. Ang mga apo daw ay tubo. Di ba? Parang negosyo. Syempre pag ang mga anak mo kasi pinalaki mo niya. You raise them up to be good individuals, successful in life. Nagpagod ka sa kanila, pinaghirapan mo yung pagpapalaki sa kanila, you discipline them. At nung nagkaroon na sila ng mga sarili nilang pamilya, syempre, andyan na yung mga apo. And nakita mo na yung reward ng iyong paghihirap nung pinapalaki mo yung iyong mga anak. Ayan. So sila yung mga prizes ko. And when you say prizes and rewards, they're so precious to me. Yan ang mga apo ko, they're so precious to me. Kaya pag pinagagalitan niya ng mga magulang nila, parang yung mga magulang nila, yung mga tatay nila, mga nanay nila, parang gusto kong, kasi alam mo naman ang mga magulang, ginawa yan ng Panginoon to discipline yung kanilang mga anak. Pero tayo mga lola, and we grandparents, we were created to spoil our grandchildren. Ayan. Hindi natin dinidisiplina. Well, pinagsasabihan pero yung hindi dinidisiplina.
Parang ang cute-cute pa nila eh kapag mischievous sila, di ba? Ang cute-cute talaga ng apo ko, gumagawa ng kalokohan. Parang ganun pa ang dating nila sa atin, di ba? Yung mga nagpo-post ng mga apo sa FB, sino yun? Sino yung mga madalas mag-post ng mga kakulitan ng mga apo? Yan si Baby. Yan yung aking hipag. Madalas niya pinopost si Teo sa FB. So, ayun, in one of my devotions, this was, nabasa ko kasi yung aking daily devotion notebook ko. This was dated July 4, 2020. I asked the Lord to bless my grandchildren. And not only my grandchildren, but the grandchildren up to my last generation, my offspring. Ayan. And I was, medyo emo ako that time kasi gusto ko, Lord, i-bless mo yung mga apo ko, lahat ng apo ko, kahit hindi ko na sila makikita, gusto ko silang makita sa heaven. And this is the promise of the Lord to me. Sinagot naman niya yung prayer ko. Hahanapin ko lang po, sandali. It is in Isaiah 59, verse 21. Ang sabi po doon, ang sabi po ni Lord sa akin ang promise niya when I prayed for my great-great-grandchildren, my offspring. Sabi ko kasi, Lord, yung mga apo ko, yung kahuli-hulihang apo ko, sana nasa heaven sila lahat at makikita ko sila lahat sa heaven. And the Lord said, my spirit that is upon you and my words that I have put in your mouth shall not depart out of your mouth, or out of the mouth of your offspring, or out of the mouth of your children's offspring, says the Lord, from this time forth and forevermore. Ayun, napakaganda ng promise ni Lord sa akin. And sinapuso ko po yan at, and I praise the Lord for that. So, enjoy life. Yung mga seniors, tayo mga seniors lahat, enjoy life. Kasi gift ito ni Lord sa atin. Ayan, get connected with your friends, your families. Kasi it factor yon ng longevity natin. Ayan, so wag tayong, sino po dito yung nag-aalaga ng mga apo? Ayan, pakitaas po yung mga kamay na nag-aalaga ng apo. Ayan, you deserve the best treat. Ayan, si Ate Lucy. You deserve the best treat for today. Ayan, maraming salamat po. At mabuhay ang mga grandparents and senior citizens. Thank you so much po. Indeed, God is so good. Amen? Amen! Ayan, alam niyo po, yun sa shinare po na testimony ni Tita Susan, naalala ko yung lola ko. Talagang pagka tinaas natin yung mga taong mahal natin kay Lord, si Lord talaga sasagot. And yun, parang ko po na kahit nawala na yung lola ko, her legacy lives on. Yung mga pinag-pray niya, na a-answer ni Lord hanggang sa ngayon. Ayun. Yun lang po. And now, let us call on the grandparents and seniors to stand and come here on stage. Ayan, wag na po kayong mahiya. Seniors and grandparents.
yung mga nasa taas po na seniors or grandparents, tinatawagan po namin, please join us here on stage. Meron pa po ba? Ayan, mukhang wala na po. Ayan, napuno na yung stage natin. Dahil palang seniors and grandparents. So habang nandito po sa stage yung mga grandparents, let us hear a short message for our dear seniors and grandparents from Pastor Bong. Pastor Bong Dumayuga. Hindi wala inform si Pastor Bong. Magandang araw sa ating mga seniors at saka grandparents. Nagulat ba kayo? Nagulat din ako eh. Tingnan natin kung malakas pa ang mga tuhod nyo na nakatayo ng mga 20 minutes. No? Sige po, isa pong malaking privilege na makapagbahagi ng mensahe para sa inyo and appreciation sa ating mga grandparents and seniors na malapit na magjo-join na ako sa grupo nyo. Hindi pa po, 2 years pa. Pero sa ating mga seniors and grandparents, ito po yung mensahe ng Panginoon para sa inyo na akin pong nakita sa aklat ng Isaiah chapter 46. Pakinggan niyo po ito mga senior at hindi lang sa mga senior, sa lahat ng nandito. Isaiah 46 verses 3 and 4, sabi rito sa Tagalog, makinig kayo. Yun po yung sabi, hindi po ako may sabi nun. Sabi doon, makinig kayo, inalagaan ko kayo mula nang kayo'y ipinanganak. At aalagaan ko kayo hanggang sa pagtanda at sa pagputi ng inyong buhok. Nilikha ko kayo kaya kayo'y aking aalagaan, tutulungan at ililigtas sa bawat sandali. Napakagandang pangako po nito para sa ating lahat at higit sa lahat sa ating mga seniors and grandparents. This is God's declaration and promise to all of us and especially for you. Ano po ang sinasabi ng Panginoon dito? Tandaan po natin para sa ating mga seniors. Napakaganda po ng sinabi dito. Inalagaan ko kayo mula nang kayo'y ipinanganak. Alam niyo po sinasabi ng Panginoon, sa simula't simula pa, inaalagaan ko na kayo. Ibig sabihin nun, God is always with you. He will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, siya ay tapat, simula nang kayo ay isilang mula sa sinapupunan ng inyong mga nanay. Ibig sabihin, you are never alone. Yan. Kasi pagka nagsisenior daw at medyo parang nararamdaman, napapag-iwanan, naiiwan na sa bahay, mga ganyan. Pero tandaan niyo po, God never leave you nor forsake you. You are never alone. At pangalawa po na nakita ko dito sa pangako ng Panginoon, hindi lang siya tapat, mahal na mahal na mahal niya po kayo. Because sabi niya,
He will always take care of you. Ulitin ko po ang sabi niya dito, aalagaan, iingatan, ililigtas, tutulungan. Di ba? Tutulungan po kayo kahit hirap na po kayo maglakad. Totoo po yan. Kahit ako nararamdaman ko, masakit ng tumayo, masakit ang tuhod. Pero tutulungan po tayo, hindi lamang sa ating kalusugan, sa ating karamdaman, sa ating pagsubok, sa ating problema, sa lahat ng inyong pangangailangan. Hindi po kayo pagkukulangin ng Panginoon. So, ano pong sinasabi rito? Sabihin nyo, no need to fear and worry. No need to fear and worry. Dahil ang sinasabi ng Panginoon po sa atin at sa inyo, just trust and believe. Maniwala, magtiwala, manalig sa Diyos dahil ang kanyang pangako at tayo hahawak sa kanyang kalakasan at ang kanya pong sabi, He will sustain you, He will enable you sa inyong mga buhay. Hayaan niyo pong magtapos ako dito sa translation ng The Message. Binasa ko rin po ito sa Message translation, yung Isaiah 46, verse 3-4. Ang sabi niya dito, listen to me. I have been carrying you on my back from the day you were born. And I will keep on carrying you. Even in your old age, I will always be there protecting you when you are old and your hairs are gray. I have done it and I will keep on doing it, carrying you on my back and always saving you. Yun po magandang pangako ng Panginoon sa inyo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang pangako niyo po para sa bawat isa sa amin, but even right now sa amin pong mga seniors and grandparents. Thank you, Lord, that we have a God who is faithful, a God who is loving, a God who is caring not only for a day, but all the days of their lives. So, Lord, I pray na sila po ay patuloy na mararanasan ang masaganang buhay na inyo pong ipinapangako sa kanila, ang kalinga, ang paglingap, ang pag-iingat, ang pagtulong, at palaging pagsama sa kanila habang sila po ay nabubuhay. Pagpalain niyo pa po sila na magandang kalusugan, dagdagan niyo pa po ang panahon ng kanilang mga buhay, ma-enjoy nila ang kanilang buhay habang naandito kasama ng kanilang mga apo. At higit sa lahat, Panginoon, magamit ang buhay nila para sa paglilingkod sa iyo at sa paghuhubog ng maka-Diyos na susunod na henerasyon. Maraming salamat, Ama. Pinagkakatiwala po namin ang bawat isa sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you po, Pastor Bong, for that very encouraging message. Napakasarap po talagang pakinggan yung mga pangako ni Lord sa atin. Huwag po muna tayong bababa, mga grandparents and seniors. Picture po muna tayo, lolos and lolas, para may remembrance. Huwag po muna tayo bumaba sa stage, please. Ayan. Okay. Meron po tayong mga tokens na i-distribute.
you everyone for staying to join us today. I hope or we hope na nag-enjoy po kayo sa short program natin. Until next time po, ingat, and again, happy Grandparents and Senior Citizens Day. God bless you all! Ayun, may commotion po.